Ito ang problema eh. Let me show you the problem. Wala tayong pag-uusap sa tulong. Nagkakatalo lang kung yung tulong ba talaga kailangan nila o sustento. Kahit sa prayer request? Hindi kaya yan. Hindi yan yung mga bagay na pinakikailaman ng Diyos. Diretso lang. Ang kailangan nila ay magsusustento sa ng kapritsyon nila na nagsigawa sila ng mga batang hindi pala nila kaya sustentohan. So ano ibig sabihin? Upbringing yan sa nanay mo na ngayon ipinapasa sa iyo yung upbringing na yun. Bago pa pumasok sa ospital yung kapatid mong may tubig sa baga at bago pa siya magkatubig sa baga, tuloy-tuloy na yung pagbibigay mo sa kanya. Ito ngayon ang repercussion no, na kailangan mong kainin, wala kang choice. Kainin mo ngayon lahat ng sasabihin ng nanay mo na masamang tao ka. Ano pang takeaway niya sa kasi sa mga kagaya ko na sobrang tagal na rin naging breadwinner, tapos may sarili na rin buhay, nakabukod na sa pamilya. Kasi lumaki ako sa broken family, and ako rin yung panganay, and sobrang tagal ko naging breadwinner, and alam ko naman na hindi ko na reach yung expectations ng nanay ko, pero sobrang laki na rin ang naambag ko, and feeling ko panahon na rin para mag-focus naman ako sa mga anak ko. Kasi, brother, medyo nasaktan ako dun sa sinabi mo about sa single mother. At hindi ako magpapaka-hipokrita. At some point talaga, yung mga babae, dumadating yan sa time na hindi sila nakakapag-isip ng tama. Pero hindi naman sila habang buhay na gano'n. Kasi ako gano'n ako eh. Ngayon nakafocus ako sa mga anak ko and sa kagustuhan kong bumukod at mag-focus sa mga anak ko. Tama ka naman. Pero kailangan mong aminin sa sarili mo na minsan panahong nagpakataka ka sa isang ilang kung sino man. Maliban na lang kung namatay yung lecheng yun, tsaka ka naging single mother, wala tayong pag-uusap doon. Pero kung anong nangyari, nagkamali ka ng pili. Aminin mo sa sarili mo, nagkamali ka ng pili. Talagang nagkamali ako, pero hindi kasi ako yung kagaya ng mga ibang babae na puro drama-drama. Ako kasi, nung iniwan ako, buntis ako eh. Pero alam mo totoo, diretsuin kita. Niloloko mo lang ang sarili mo eh. Hindi kayong babaeng drama-drama. O, ang tanong ko sa'yo ngayon, bakit ka nagsusustento sa mga p***ng tamad? Sustento? Oo. Di ba sabi mo, breadwinner ka napakatagal na panahon? Ay, hindi. Regarding naman yun sa nanay ko. So, hindi sila tamad. Kumbaga, kailangan lang nila ng konting tulong. Siyempre, di ba, blood is thicker than water. Wala tayong pag-uusap sa tulong. Nagkakatalo lang kung yung tulong ba talaga kailangan nila o sustento. Tulong. Feeling ko naman tulong lang. Kasi yung nanay ko ay may katuwang naman siya sa buhay. So, may asawa nanay mo eh. Ano ibig sabihin? Kung sino nang anak, problema niya yun, di mo problema yun, ano ka? Ganun ba yun? So, paano ko sila i-reject kung kailangan nila talaga ng tulong? Hindi nila kailangan ng tulong. Ang kailangan nila ay magsusustento sa ng kapritsyon nila na nagsigawa sila ng mga batang hindi pala nila kayang sustentohan. Diretsahan lang. Ayun na nga eh. Problema nila yun. Ito ang masaklap. Problema nila yun, di mo na problema yun. Ito problema mo. Sustentador ka ng mga tamad. Yan ang problema mo. Tinatamad sila pupusta ako sa'yo, ito yan. Either tinatamad sila na magtrabaho, o may trabaho sila, tinatamad lang sila mag-ipon kasi sobrang luho nila kaya nauubos lagi pera. Ayun nga ang point. Kita mo, hindi ka ngayon makapagsalita. Hindi kasi iniisip ko, kasi di ba breadwinner nga ako dati. So ngayon meron na siyang kinakasama na long time partner niya na rin. Nakafocus siya dun sa kapatid kong bunso na college na ngayon. Minsan kapag hindi ko sila ng pagbibigyan, parang ang sama kagad ng loob nila sa akin. Kapag nanghihingi sila ng tulong, parang ang bigat pa rin sa akin kapag hindi ko sila na pagbibigyan. Kasi hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ng kaibigan ko na kalimutan mo na yung pamilya mo kasi kailangan ka lang nila pag kailangan ka nila. Pero parang ang hirap kasi dahil diba nga pinalaki tayo na laging unahin natin yung pamilya natin. Kasi hindi ko naman sasabihin na masama rin yung nanay ko. Pero alam ko naman na hindi niya ako pinaboran kahit kailan kasi kahit na grabe na yung pagpapa-impress ko sa kanya. Ako nakamove on ako sa mga breakup na yun. Pero yung sa nanay, yung talaga yung iniiyakan ko ng sobra. There you go. Di ba drama ka nga talaga? Contradictory yan doon sa sinabi mo kanina. Kinokontra mo sarili mo. Hindi, drama yun kasi yung binabanggit nila, drama yun sa mga love relationship. Pero yun sa akin kasi, pamilya kasi yun. Yung pinanggalingan ko ba, yung babae nagluwal sa akin, nagbigay ng buhay sa akin, yun ang yun yung nagbibigay ng frustration sa akin. Actually ngayon, pinagpe-pray ko siya kasi nag-start na ako ng Bible study. Nung umiwalay ako sa kanila, lagi na ako may Bible study. Hindi mo madadaan sa Bible study yan, diretso? Hindi yan yung mga bagay na kaya ng Bible study? Diretso kahit sa prayer request, hindi kaya yan. Fasting and prayer, hindi pa rin.
Akala ko mas naniniwala ka sa Naniniwala ako doon. Pero hindi Panginoon. yan yung mga bagay na pinakakialaman ng Diyos. Hindi yan yung mga bagay na Parang pinakakialaman medyo- ng Diyos. Diretso lang. Ito ang problema eh. medyo Let me show you the problem. Ang nanay mo nasa loob ng cycle of dependency, kung tawagin nila. Cycle of dependency, ang ibig sabihin yan, yung cycle na iniikutang ng nanay mo, nakakabit na sa'yo yung cycle niya. Na every time mabibitin sa pera, kailangan magdagdag ka. Bakit nabibitin sa pera? Hindi ko alam. Siguro dahil maluho sila. Baka kumikita rin sila. Pero sabi mo, may bagong asawa nanay mo. So ano ibig sabihin? Yung bagong asawa ngayon ang obligadong tumuwang sa nanay mo. Hindi doon sa bata. Pero even better, kung makakatulong siya para doon sa bata. Yung nanay mo nasa cycle of dependency, umaasa siya sa'yo. Lahat na lang iniasa niya na sa'yo. Na pwede mo sabihin, may trabaho naman nanay ko. May trabaho nga. Pero ang tanong, bakit hindi sumasapat yung pera? Yun ngayon ang dapat ungkatin mo. Kasi, tignan mo, ako nabuhay ako sa tondo nito nakaraan lang. Nabubuhay ako doon, 100 pesos lang isang araw. Ngayon sabi mo, hindi naman kasya yon. Bakit? Kasi may anak. Okay, sige. Yung mga kasama ko doon, nabubuhay sila ng 500, 600 pesos a day. Nagkakasya sa kanila. Nakakautang, pero nakakabayad. Pag nakakautang ka, pero nakakabayad, ang ibig sabihin ng kasya. Kaya ang tanong, bakit hindi pinagkakasya ng nanay mo yung sweldo niya, kasama na rin pati yung sweldo ng jowa niya? Kasi nga, maluluho nga kasi sila. Wala namang ibang sagot doon, maliban na lang may PWD sa pamilya o merong may sakit sa pamilya. Understood na yun. Kaya sabi mo, hindi naman maluho eh. Bakit? Kasi nag-aaral yung bata. Okay, ang tanong ko, bakit kasi nag-aaral ng mahal na klase ng pag-aaral yung bata? Ba't hindi living within the means? Ba't kailangan iasa sa'yo? Scholar po yung kapatid ko. O yun, Scholar congratulations. Scholar. Ibig sabihin, wala silang ginagastos masyado. Saan napupunta kayo na Kakalabas pera? lang po sa ospital ng kapatid ko kasi magkaroon siya ng tubig sa baga. Hindi naman habang buhay na may tubig sa bagay ang kapatid mo at alam mong hindi naman talaga yun ang dahilan kung bakit mo sinusustentuhan ng nanay mo eh. Bago pa pumasok sa ospital yung kapatid mong may tubig sa baga at bago pa siya magkatubig sa baga, tuloy-tuloy na yung pagbibigay mo sa kanya. Kaya nga nagtatanong sa akin kasi matagal na yan eh. Hindi ka naman magtatanong sa akin ng ganyan kung pumasok sa ospital yung kapatid mo na may tubig sa baga at doon lang ngayon ang hingi ng tulong sa'yo, nanay mo. Kaya ka nagtatanong sa akin ng ganyan kasi bago pa pumasok yung kapatid mo doon, bago pa magkatubig sa baga, dati ng cycle yan. Ngayon, Tama, ito ngayon ang tama. problema. Kasi Ito gusto ngayon ang niyang, problema. ang gusto niyang, Pakita ko sa'yo ang problema. gusto niya Ganito. kasing mangyari, sir. Sige, una ka muna. Yung ginawa niya sa lola ko na, kasi nag-abroad siya dati, gusto niyang gawin ko rin sa kanya. Kasi nga, ginawa ka ng Kumbaga, insurance na nanay mo. Ito, masakit na katotohanan. Dalawang panig yan. Isang panig, yung ang nanay mo nasa loob ng cycle of dependency, na ginawa ka na niyang insurance na ikaw dapat ang magsustento sa kanya hanggang mamatay siya pag hindi niya na kaya magtrabaho, o pag tinatamad siyang magtrabaho, o pag binitin niya yung sarili niyang pera dahil sa kapritsyo niya. That's one. Another side of it, yung ikaw din kasi sustentador ka rin kasi. Pinaasa mo sa'yo nanay mo na dapat bigay ka ng bigay, nilalakihan mo pa yung bigay mo eh. Ngayon, tignan mo, ayaw na tuloy kumalag sa'yo, nakakapit na sa'yo nanay mo. Hanggang mamatay ka, tignan mo, ganyan na yan. Di mo na matatanggal yan. Yan yung mga bagay na hindi kaya yung resolbahin ng Diyos. Pwede mo sabihin, sana buksan ng Diyos ang puso ng nanay ko. Paano bubuksan yung puso ng nanay mo? Nakapretyosang babae yung nanay mo. Ginawa kang insurance ng nanay mo. Paano bubuksan ng puso ng Diyos yun? Diba? Hindi pa kikialaman ng Diyos yan. Ano ka? Hindi pa kikialaman ng Diyos yan. Financial management issue yan. Hindi yan yung mga bagay na pinakikialaman ng Diyos. Ang pinakikialaman ng Diyos, mabuting tao ka ba o masamang tao ka? Pero yung ganyan, financial management issue, ang Diyos ang magtuturo sa nanay mo kung paano mag-handle ng finances? Huwag mo kakalimutan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang maggawa. Ito suggestion ko sa'yo. Ito suggestion, hindi to advice ha. Magbigay ka sa nanay mo kasi obligado ka, kasi inalagaan ka niya mula pagkabata at hindi masamang nanay ang nanay mo. It just so happen nga lang na yun kasi yung natutunan niya galing sa lola mo, na nanay niya. Yun ang naipasa sa kanya eh. So ano ibig sabihin? Upbringing yan sa nanay mo na ngayon ipinapasa sa yung upbringing na yun. Ultimately, magbigay ka lang nung tulong sa kanila na sapat para sa'yo, na maluwag sa dibdib para sa'yo. Ikaw dapat ang magdidikta nun sa sarili mo. Ito ngayon ang repercussion nun na kailangan mong kainin, wala kang choice. Kainin mo ngayon lahat ng sasabihin ng nanay mo na masamang tao ka. Kasi yun lang yung kaya mo eh. Yun yung maluwag sa loob mo na ibigay sa nanay mo. Pero hindi naman pwede na may anak ka na, tapos ibinibigay mo yung dapat para sa anak mo papunta sa nanay mo. Hindi na tama yun. Kuha mo? Yes, boss. Komplikado lang ng kapiraso. Pero once you get the hang of it, at as soon as makuha ng nanay mo yung cycle na ang ibinibigay mo lang sa kanya, yung maluwag sa loob mo, kahit magalit pa siya, wala kang pakialam, wala siyang choice kundi tanggapin yun. Ano po kaya sa tingin niyo, bakit ganun yung nanay ko na, kasi tatlo kami magkakapatid, yung sumunod sa akin na sobrang bastos sa kanya. Bakit parang lagi niyang dinedefend? Tapos one time, nabanggit niya sa akin na for a few months, siya yung nagbayad ng upa nung kapatid ko sa inuupahan, yung ibang gamit, nandun sa kanila. Samantalang ako, nung umalis ako ng bahay, ang dala ko lang mga gamit namin ng mga anak ko, konting gamit. Hanggang ngayon, tapos ngayon nakakaipon na ako ng mga gamit namin ng mga bata. Bakit kaya ganun yung nanay ko? Ano kaya sa tingin mo? Multiple reasons yan. Siguro, eto manghuhula lang ako kasi hindi ko kilala personal na nanay mo eh. Pero eto
multiple reasons na merong possibility na baka ito yung dahilan. Possibility lang to ha. We're only talking about possibilities. Ikaw na ngayon ang tumansya kung alin dito yung lapat para sa nanay mo. Isa doon, yung sa madalas na pagkakataon, kung sino yung tamad, yun yung naging paborito ng nanay mo. Isama mo rin, ayan, nadali mo na. Okay, so isa yun. Kung sino yung naging tamad, kaya naging tamad yun kasi naging paborito ng nanay mo, sumobra siya ng akala niya, pag-ibig. Pero ang totoo, kinapritsyo niya yung anak niya. Tamad ngayon ang labas ng anak niya kasi lahat ng luho ng anak niya binibigay niya. Another part of it, nagigilty siya kasi pakiramdam niya siya sumira dun sa anak niya na yun. Kaya ngayon, pinipilit niyang bumawi. Maaari din namang hindi siya nakapagturo dun sa bata na yon kung ano yung mga dapat matutunan ng bata na yon, kaya ngayon siya bumabawi. Pero ang ultimate niyan, I will say, mahal kasi niya talaga lahat ng anak niya. Ang ultimate niyan, kung sinasabi mong hindi naman masamang magulang yung nanay mo, mahal niya lahat ng anak niya. It just so happen nga lang na nakikita niyang na-struggling yung isang anak o dalawang anak niya na yon. Kaya hindi ka niya tinutulungan, kaya hindi ka masyadong importante sa kanya kasi you're doing better in life. Tapos yung mga kapatid mo na yon, sila naman yung tanga. Hindi nila alam paano mabuhay eh. Ano ngayon ang nanay? Siyempre, ang nanay, nakikita mo nahirapan anak mo, tutulungan mo. Diba? Sa bagay, may point. Hindi naman masamang nanay ang nanay mo tungkol dun eh. Nga lang, ito nga ang problema. Ang problema, nagkulang ang nanay mo sa pagtuturo sa kanila. Bakit nagkulang? Kasi kung ano lang yung natutunan ng nanay mo, galing sa nanay din niya. Yun lang yung pinapasa niya. Hindi siya nag-aral sa buhay eh. Hindi naman kasi ibig sabihin niya, pag-aaral sa eskwela, hindi ganun. Pero hindi siya nag-aral ng konsepto sa buhay na pag nag-anak ka, obligasyon mo na matuto bago ka pa mag-anak para lahat ng natutunan mo tungkol sa buhay, yun ngayon ay papasa mo sa anak mo. Eh, anong nangyari, naging ano lang, kumbaga parang, alam mo, nabuhay lang siya na parang yung buhay niya, yung usual na nanay lang, ganun. Tapos hindi niya masyadong nilalaman ng utak niya. Programming niya, galing sa sarili niyang nanay din, galing sa sarili niyang tatay din. Hindi siya nag-aral ng maraming iba't ibang konsepto tungkol sa buhay kasi wala naman sigurong internet nung panahon niya. So, maintindihan mo kung saan nanggaling yung kamangmangan. Yung kamangmangan, naipasa galing sa mga magulang ng nanay mo. So, hindi mo maisisisi ngayon yun sa nanay mo. Maintindihan mo na lang kung saan nanggaling yun. Nanggaling yun, yung kamangmangan na yun, nanggaling sa magulang niya, napasa lang sa kanya. Tapos ngayon, pinipilit niya pasa sa'yo. Na dapat, pagka lumaki kayo, magsustento kayo sa magulang nyo kasi may utang na loob kayo sa kanila. Ultimately, ang nakasulat sa Biblia, hindi dapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Ang dapat magtipon yung mga magulang papunta sa anak. Ikaw na magulang, ikaw ang may obligasyon na magpamana. Hindi yung anak mo ang magtitipon para sa'yo, baliktad yun. Eh, ang nakasulat nga sa Biblia, sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Ano ibig sabihin? Yung mabuting tao, naghahanda yun para sa apo. Eh, pero dahil, alam mo yun, yung natutunan nila, dapat mag-anak tayo na marami, tapos sila nang bahala sa atin, pagtanda natin, puta, problema na nila yan. Ngayon na nangyari, nagpapakargo sila sa'yo. Kasi ganun din naman ang ginawa ng mga magulang mo eh. Ng mga magulang niya pala. Ay, ayokong gawin yun sa anak ko. Kasi, ang kaya nga ngayon, halos magkandakuba ako sa trabaho. Kasi, gusto ko paglaki nila, ma-enjoy nila yung mga pinagpaguran nila. Kasi, ayoko magpaalaga sa mga anak ko. Kasi, hindi nila ako responsibilidad. There you go. Congratulations. Ikaw ngayon yung nakuha. Ikaw, ayun, sabi cut the curse. Ikaw ngayon na nakaputol ngayon ng mga pagkakamali ng ancestors mo. Congratulations sa'yo. I'm so proud ko kasi yung hirap. Tapos ang gusto niya pang mangyari, yung panganay ko, doon sa kanya. Ayokong pumayag kasi ganun yung ginawa niya sa amin ng mga kapatid ko. Yung ako, nandun ako sa lola ko, tapos siya, ang dala niya lang yung paborito niya. Ayokong mangyari yun, kaya sabi ko, kahit saan ako mapunta, lahat yung mga anak ko, tatangayin ko yan. Walang maiiwan. Kaya yun, sa medyo masakit lang rin talaga yung part na hanggang ngayon, nagpapa-impress pa rin ako sa kanya. Ato, boss, real talk lang Sa lahat ng buong pag-uusap namin sa Messenger, sinearch ko yung word na anak. Binilang ko kung ilang beses niya akong tinawag na anak. 2 beses lang. Yun pa yung time na may hiningi siya sa akin. Ang sakit! Hindi mo maisisisi sa magulang mo yun eh. Kasi yun din yung natutunan niya galing sa magulang niya eh. Sad to say, wala silang internet ng mga panahon na yun. So hindi ngayon nila na-question yung mga magulang nila tungkol sa mga bagay na itinuro sa kanila. So ako, diretso, ipagpatawad mo na lang. Kasi alam mo, swerte ka, meron kang nanay. Wala akong ganyan eh. Kaya tinan mo, makikita mo, sobrang tigas ko, diba? Sobrang logical ko mag-isip. Kasi may problema emotions ko. Wala kasi akong ganyan. Magulang ko, binenta ako. Tapos ang ginawa, nung naubos yung pera, edi maya ngayon, hingi ng pera doon sa matanda. Tapos nung namatay yung matanda, humihingi ngayon siya ng bahay doon sa pamilya. Pinalayas ako. Nung pinalayas ako, paglipas na 1 taon, nasa kalsada ako nakatira. Namatay din yung nanay ko. Ako na lang ang nagpalibing kasi nagkapera na ako nun eh. Swerte ka, meron kang katulad ng nanay mo. Maalat ka lang ng kapiraso. Kasi yung konting kaalatan mo, hindi ka naman nag-iisa eh. Ang dami-daming
ganyan eh. Ang daming ganyan, tinan mo, kung di mo napapansin, ang dahilan kung bakit alam ko na kung anong, yung istorya mo bago mo pa sabihin, kasi yan naman talaga yung common, naging parang pattern na ng halos lahat ng mga magulang at mga anak eh. Huwag ka mag-alala, swerte ka pa rin, may magulang ka. Ako nga, walang ganyan. Ipagpasalamat mo na lang sa Diyos, may magulang ka pa rin. Tulungan mo na lang sila doon sa paraan na maluwag sa'yo. Sasama loob nila, pero nakakatulong ka pa rin. Paunawa mo sa kanila, nakakatulong po ako. Hindi po ako perwisyo. Kung sasamaan loob nyo, kasi hindi ito eksakto yung gusto ninyong amount ng pera, pwede ko naman pong itigil yung pagtulong ko. Kasi nagbigay na nga ako, masama pa loob nyo. Para bang anong nangyari, nakakaperwisyo pa ako sa inyo, di ba? O, titigil ko po yung pagtulong ko sa inyo. Para maramdaman ninyo kung paano ang pakiramdam ng ako hindi tumutulong sa inyo. Yun na rin ang magtuturo sa inyo na maging mapagpasalamat every time may magbibigay sa inyo. Hindi na ako yun. Kuha mo? Opo, boss. Follow-up question, sister. So, kasi ngayon hindi kami nag-uusap na medyo dumistansya ako ng konti kasi minsan pagka may mga maliliit na achievements ako na sinishare ko sa kanya kasi gusto ko lang na parang makita niya na medyo gumaganda na yung sitwasyon mo kahit na naging ganun yung naranasan mo. Wala man lang akong marinig na konting parang hindi siya marunong mag-express ng emotions. Ipagpatawad mo na lang yun. Naintindihan ko, oo, you want that void inside of you to be filled in by loving and caring words. Ang problema, hindi natuto ang magulang mo kung paano mag-appreciate verbally. Pero deep down, proud yung mga yan sa'yo. Hindi lang sila marunong magtahi ng salita. Ipagpatawad mo na lang yun kasi hindi naman sila natuto galing sa magulang nila eh. Yang kamang mga na yan, ipasa lang sa kanila na magulang nila yan. Hindi sila may pakanan yan. At hindi rin naman ang ibig sabihin ng hindi mo naririnig na, proud ako sa'yo, anak. Hindi naman ang ibig sabihin nun naiinis sila pag nagkakaroon ka ng achievement. Tignan mo, wala nga sila sinasabi, di ba? Nararamdaman mo parang ang cold. Yung mismong coldness nila, yun na mismo yung pagpapakita nila sa'yo ng pagmamahal. Na hindi ka nila kinokontra, hindi sila naiinis pag nagkakaroon ng achievement, hindi sila naiinggit sa achievement mo, hindi lang sila nagsasalita kasi hindi nila alam kung paano i-express yung nararamdaman nila, tapos nahihiya silang sabihing proud sila sa'yo. Tanggapin mo na yun as a form of compliment. Maging maligaya ka dapat na deep down, sa puso nila, mahal na mahal ka, and at the same time, proud na proud sila sa'yo. Hindi nga lang nila kayang sabihin verbally. Kuha mo? Okay po. Thank you po, boss. Na-appreciate ko ng sobra yung mga insights mo. Tsaka yung mga naiinip dyan. Kanya-kanya tayong issue sa buhay. Lahat tayo nakapila. Gusto nating makarinig ng mga words of wisdom galing sa ibang tao. Sana huwag kayong magsalita na hindi maganda kasi iba-iba tayo ng mga sitwasyon. Yun lang po. Thank you. Sige. Salamat. Bye-bye.